Tapos ganito ang nangyari mga tol. Bigla na lang namatay yung makina ng motor ko, tapos nag-lock yung rear wheel. Kung makikita niya RPM 0, tapos yan, umandar pa ulit yung makina ko. What's up mga tol? Update lang tayo sa makina natin. Yan, binaklas ko ulit. Yan, chinek ko yung sigunyal niya, alang alog yan. Ayan, alaring alog yan sa kabila sa magneto. Matino rin yung sigunyal niyan. Walang alog yan mga tol. Yan, smooth lahat yan. Chinek ko rin tong oil pump, wala rin problema to, natest ko na to. Yan, malinis yan, kaya wala magiging problema dyan. Yan, tingnan nyo. Tapos hindi rin lean yung tono ko. Ayan yung tono ng carb ko, rich pa nga kasi maitim yung chamber. Tapos yung narinig yung malagitik, eto yun mga tol, naka stage 3 na cam ako, kaya malagitik tong cam na to. Yan, wala rin problema yan, laglag. Ito yung pitch bike lock natin, yung nag-overheat nung nakaraan. Ayan yung overheat nung nakaraan. Tapos yung MTK natin nag-overheat din, gas-gas din yung piston. Ayan mga tol, sa gilid nagasgas din. Ayan, ito yung block, gasgas din yung block natin mga tol. Ayan, bago lang to, ila pang isang linggo nag-overheat na. Ang hinala ko mga tol dahil sa langis, eto sa motol na to. Ito yung gumasgas sa pitch bike block natin kasi kaka-change oil ko lang, kinabukasan ginamit ko tong motor ko, tapos yan nag-overheat ni pitch bike. One day pa lang tong langis na to, kaya hindi ko pa pinilitan. Kaya nung sinalpa ko to, yung MTK, ito pa ring motol yung gamit ko. Kasi one day pa lang, bago pa kinabukasan lang nag-overheat Kaya nung sinalpa ko to, hindi ko tinanggal yung motol, yung pa ring ginamit ko langis. Sayang naman, di ba? Tapos fake pala to. Tapos may mga nabasa ako sa comment na ganun din ang experience sila sa motol. May nag-chat din sa akin na tropa, ko-comment sa oil daw. Yan, eto naman gamit din niya motol, ilang days lang daw. Nasira Conrad niya, ilang days lang daw. Yan, motol din gamit niyang lang, so 100 kilometers lang daw. Kasi ito, yung tropa ko nag-chat, si Jimmer, si Kuya George daw, napegi din daw ng motol, naka 15k sa makina. Tapos ang ginawa ko, nung nalaman kong ganun, chinek ko agad yung motol ko kung legit. Eto, tingnan ko yung sticker dito. Yan, tingnan ko yung sticker dito, legit naman kasi ganyan yung legit na motol. Pero nung in-scan ko to, yung QR code, eto lumabas. Ayan yung lumabas sa akin nung in-scan ko yung motol na yan. Ito yung lumabas. Tapos nagpasend ako kay Julius ng mga langis niya na motol dun sa shop niya. Ito yung mga QR code. In-scan ko rin yan. Ito yung mga lumalabas sa kanya. Ayan. Ayan. Samantalang sa akin, pag in-scan ko, ito yung lumalabas. Enable to verify. Tapos dito, ayan, nabe-verify naman. Kaya etong motol lang hinala akong gumasgas dito sa block ko. Kasi may mga nagko-comment din di ba? Ayan, motol din daw gamit nila Buti sa akin, hindi ko masyadong ginagamit to nung etong motol na to yung nakalagay. Dati kasi puro langis ko Zik, lumipat ako sa X-Star, tapos lumipat ako motol. Ngayon lang, tapos ganyan pa nangyari. Kaya bumalik na ulit ako sa Zik. Ayan, bumili ulit ako ng Zik. Kaso wala pa yung block kong in-order ulit. Umorder ulit ako ng MTK na block. Hindi pa dumadating. Kakabili lang na ito, sayang. Gas-gas agad yung block natin, bagong bago pa yung mga tol. Wala pang isang linggo yan. Yun lang mga tol, konting update lang. Ingat kayo sa pagbili ng langis, maraming peking langis ngayon, baka magaya kayo sa amin. Sa kanila ang lala, sira yung sigunyal,
Connecting rod, mga bearing. Buti sa akin eh, alang nadamay ah. Walang nasira sa akin. Ayos lahat. Kaso, bagong block ko, sira. Ayos lang yan, papalitan na natin yan. Nag-order na ako. Yun lang mga tol, salamat.